Mahalaga dapat malaman, magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke Free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo, maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy, masama sa kalusugan. Usok patabo, parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip, vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan, walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Oh, smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Listen up. Get the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby. Let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa na mabali, papunta mo tama. Alapagway na nag-alala mo, tama mo ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo and stole, namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount everyday, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live better. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Dalaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Dalaga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Dalaga Home Depot.
mga kaibigan, isang mapagpalang morning sa inyong lahat at magandang pagkakataon muli na tayo po ngayong umaga ay magkakasama-sama. Live po tayo, mga ka-ABN, dito po sa ABN, Alejandro Broadcasting Network. Araw po ngayon ng Miyerkules. Hoy, kumusta ang buhay natin, mga kaibigan, mga kapamilya, mga kapuso, kapatid, madlang people, taong bayan. Hello po sa inyong lahat. Hoy, na-miss ko po kayo sobra. 1 week, almost, na hindi tayo nagkakaniigan. May mga hindi naiwasan, mga kaibigan, ng mga appointment. Alanganin yung oras. Kaya hindi tayo nakakapag-penetrate dito. But thank God! Maraming salamat dahil ngayong pong araw na ito ay narito po si POLLY Master Polly po at your service. Sa pangalan po ng aming GM, Sir G. Alienza at Ma'am Maricel Nator, kakibat po dyan siyempre mga kaibigan ang Daraga Home Depot at ang TCL at ang Warspool at siyempre ang ating mga opisyal ng ating bayan, Governor Noel Rosal, Vice Governor Diday Ko, at sa ating mga kaibigan po, mga kaibigan, babati muna tayo dahil matagal tayo hindi nagkasama-sama. Siyempre, at least si Kuya John nag-message. Okay naman daw po siya. Nasa Ligaw. Kuya John, buena flor. Mapagpalang umaga po sa inyong pamilya dyan sa Ligaw. Kay Ate Bel, kumusta na po kayo? Hindi man lang kayo namamasyal dito po sa himpilan ng IBN. Na-miss na po kayo. Nami-miss din po na siyempre kayo ni Kuya Jonathan. At lahat naman, siyempre, this is your original station. Kumusta po sa mga taga-Ligaw po, dyan po sa Tumulin? Si Ate Josie, laging nangungumusta sa akin. Thank you si Ate Josie. Okay naman po ang ating buhay. Siyempre, sa biyaya po ng ating Panginoon, wala tayo pong pagsisisi ang bagay. Lagi tayong peaceful. Hindi tayo tulad ng iba na pag tinatanong, kumusta ka, Brad? Kumusta ka, sis? Ang laging madalas na sinasagot ay, baga, tulad ng dati, mga ganun, tulad ng dati. Walang pagbabago. Tayo po ay laging masaya at maligaya. Okay. Araw po, pizza, na po tayo ngayon, Ika-13 ng buwan ng Agosto. Malapit na naman po mga kababayan na alos mga ngalahating buwan na naman, mga kaibigan, ang lumilipas dito sa buwan ng Agosto. Di ba? Ang bilis, Maya-maya niyan ay talagang mararamdaman na po natin yung mga lamig-lamig kasi pag nagberber na yan. Anyway, kaya nga po, nararamdaman natin ngayon sa ating paligid, ang ating klima. Teka, mababay tayo. Okay. Yung ating pong climate. Yung habagat ba? Kaya minsan isolated po yung ulan. Nararamdaman natin yung mga pag-ulan-ulan dyan sa labas.
Kaya, siyempre, kapag tayo po'y umaalis ng bahay, pasiguro na parang walang problema, di ba? Magdala na po kayo ng mga kaputi. Payo, okay? At, by the way, sa may mga birthday ngayon, patingin ko muna kayo ng maligayang birthday po sa inyong kaarawan. Sana'y maging maligaya ang inyong araw tuloy. Kahit na ako minsan nagbe-birthday na walang handa, minsan nagbe-birthday na kahit paano mayroon kaunting pagtingin. Okay? Ang importante, buhay kayo, buhay tayo. Okay? At magpasalamat kayo sa Diyos kasi siya ang nagbibigay ng buhay sa ating lahat. Okay. Sa ating mga tagapanood, nandiyan na po si Daddy Joe. Si Daddy Joe, maya-maya po ay uulat sa atin. Magre-report sa atin si Daddy Joe. Okay. Prepare ka lang dyan, Daddy Joe, at mamaya-maya tatawagan ka ni Kuya Jonathan. At magandang araw din po kay Ate Grace Gutierrez. At gandang umaga sa lahat. Galing po dyan sa Daraga, Albay. Tumatawag na yata. Mamaya po mga kaibigan, dyan po kayo sa mga taga party ng First District ng Albay. Kumusta na lang po mamaya si Vice Mayor Abner Cargullo. Okay. Ganda ng ulat kahapon ng ating vice alkalde ng Malinaw. Okay? Mapagpalang umaga po sa mga Malinaw noon na nakatutok po sa atin today. Yan po sa Tiwi, Tabaco, Bakakay, Malilipot, Santo Domingo. At dito po sa 70 barangays po ng Legazpi City. Isang mapagpalang morning! 720 barangay sa buong lalawigan, 15 bayan at 3 lungsod. Kami po ay nagpaparating sa inyo ng isang mapagpalang umaga. Sana'y abutin kayo ng aming programang nasa mabuti kayong kalagayan at walang aray-aray sa buhay. Okay, tanggapin na muna natin mga kaibigan ang mga sariwang balita mula dyan sa labas. Sa oras na 50 minutes after 10 in the morning, pakinggan natin ang ulat na nagmumula kay Daddy Joe. Daddy Joe, good morning! Go, go, go! Yes, magandang pagka-morning, Master Polly. Namimiss ko na ang ABN, Master Polly. Sobra kami din. Namimiss ka na rin, namimiss siyempre. ko na, lalong-lalo na ang mga boses ng mga pandiorag natin, mga anchor dyan. Anyway, bago ako magbigay ng mga balita, Master Polly, batiin ko muna ng magandang morning dyan po sa ang pamilya po ni Miss Jazz PH po kana Iloilo City. Wow. Dyan po sa Westwood, Iloilo. Yan. Magandang pagka-morning. And siyempre magandang pagka-morning din kay Isabel Mabinit, Legazpi City. Yan. Siyempre ang lahat ng mga viewers and listeners ng Alejandro Broadcasting Network, magandang umaga po sa inyong lahat and mabuhay po kayo. Yan, Master Polly. Alingid po sa ating kalaman, Master Polly. Dito naman po tayo sa sa NFA. Master Polly. NFA, uli. Okay, sige. Yes po, Master Polly. Ngayon umaga, Master Polly, bukod po doon sa aking kasanggang dikit, napag-alaman po natin, Master Polly, na ang NFA dito sa Legazpi City, talaga naman, may may anomilya na naman na ginagawa. Bukod po doon sa ating napag-alaman, na pag ikaw ay bumili ng, halimbawa, 30 kilos na bigas, ilang kilo ang bigas yan, may bawas po na 2 kilo. Bakit? Bakit ba, Daddy Joe?
Yan po ang hindi natin malaman dahil sa siyempre baga Master Paul, yung mga bumibili baga, no, pagka maramihan talaga, hindi mo na yan kikiluhin. Hindi mo na malalaman kung ilang kilo yan, basta Halimbawa, bumili ka lang 10 Yes. Halimbawa, bumili ka lang 10 kilo, wala kang kaalam-alam na yung 10 kilo mo, akala mo 10, yun pala, 8 na lang. May bawas na ng 1 kilo. 1 kilo lang. Dami Pero, ng binibili mo. sandali lang, pinapaalam ba yan sa buyer? Hindi po alam ng hindi Alam ng buyer. Di po alam ng buyer ng mga bumibili. Sandali lang, dahil liwanag lang natin kasi marami tayong nakapanood at mayroon din po doon sa tabako nagbibenta ng NFA. So, ibig sabihin, di alam ng bumibili na mayroon na pala siyang bawas na na 1 kilo kung 1 kilo. So, ano ito? Talagang paano naalaman ng ating mga sabi nga dyan, yung mga source natin na mayroong ganong anomalya na samantalang hindi naman pala pinapaalam. Yes po, Master Paul. Kagawa nga nung batay po sa napag-alaman natin, yung mga buyer, yung ibang buyer na nakatuklas nito, pagdating sa kanila, nung tinimbang na, kulang na pala ng kung ilang kilo ang kinukuha. Depende po yan, Master Paul, sa kilo, kung magkano ilang kilo ang bibilin mo. So, mayroon na bang nagpunta dyan sa binibilay? Kunyari, kung saan ngayon ang binyo, mayroon na bang mga consumer na bumili na naka-experience po ng ganun upang magreklamo, Yes po. sir? Yes po, Sandali lang, sir. Kulang po yung bigas na binili ko. Mayroon na ba kasamang Diyo? Wala po, Master Paul. Basta ang ano lang nila, nung nasa labas na sila, nandun na sila sa kanilang bahay, doon na lang nila natutuklasan na kulang pala yung kilo na binili nilang bigas. Halimbawa, yung binili nilang bigas, 30 kilo, may bawas na yan kung ilang kilo ang ibabawas ng nagkikilo. Kasi Master Paul, itong nagkikilo pala ng bigas dyan sa NFA, hindi naman pala ito nakikita ng mga bumibili, yung mga nakapila dyan. Siyempre, totoo naman talaga yan. Oo. Kaya lang dapat, honest lang na yung ating gobyerno, kasi ang purpose naman ng pagpapabenta ng NFA, pasalamat nga tayo kasi at least binuksan na yan. At least yung ating mga kababayan na hindi kaya mag-afford ng 55 pesos ng 1 kilo dyan sa merkado, diyan nakakabili sila ng 20. Ang problema nga lang, kung sila mismo ang gagawa ng ganun pong anomalya, hindi po magandang usapin yan, Daddy Joe. Yes po, Master Paul. Kaya nga po, ang sabi nga po ng iba, bata ngaya ang ibang anyang mga nagpipila dito, galing pa niya sa malalayong lugar. Oo nga Siyempre, tayong mga Pilipino, Master Paul, tayo nga nangangailangan ng baratong bigas, siyempre, nagbali-balita tayo kung saan mayroong bigas na pwedeng mabili. Oo. Alamin natin yan, Daddy Joe, kasi kung totoo, ang report na yan, mayroon tayong makuhang konkretong... Meron po akong katibayan dito. Kaya nga, kung mayroon tayong makuhang konkretong katibayan, dali lang. Kung mayroon tayong makuhang malaking katibayan na ginagawa yan talaga ng NFA. So far, para sa mga baka may nanonood sa atin, hindi pa naman po namin sinasabing totoo na po yan kasi unless otherwise, ma-prove namin yan. Pero kung sakali po, mga kababayan at mga kaibigan, lalo na po dyan sa NFA, na mapatunayan talaga namin yan na ganun po talaga ang kalakaran dyan sa NFA, saan mang lugar, hindi po kami mangingimi na amin pong ibuyagyag yan, lalo na po dito sa programang Diretsa kay Master Paulie. Naku po, hindi tayo mag-aatubili na ipahayag kasi ayaw na nga natin, sawang-sawa na tayo, Daddy Joe, sa korupsyon ng ating bansa. Kaya so far, bagamat may mga ganun pong mga balita,
iko-confirm natin yan para maging konkreto yan. Para pagdating ng araw, hindi tayo sasabihin ng madlang people na ang ABN ay nagpapalabas ng mga fake news, Daddy Joe. Yes po, Master Paul. Tama po yan, Master Paul. So, go ahead. And then, kaninang umaga ito, Master Paul, and then pinatigil daw sila ng ilang minuto siguro o ilang kalahating oras. Kaya yung ibang nagpila, medyo nabagalan sila ng proseso nito. Gawa nga nung nahinto. And ang inaano nila na mainit na yung pwesto nila doon, bagamat na may mga nalagyan din ng tent, pero mainit pa rin daw. And Interrupt lang, Daddy Joe. Interrupt lang. Matanong kita. So far, dito sa Legazpi, saan ba ang venue ngayon muli ng pagbibinta ng NFA? Diyan po sa Legazpi sa may Victory Village po, Master Paul. Hindi po doon. Kasi nung mag-interview tayo dyan kay Mayor Isham Ismael, alam natin na yung pagbibinta ng NFA ay inilagay niya po dyan sa loob ng embarkadero. Kasi sabi nga ni Yes, Mayor... Master Paul eh. Yung Master Paul eh, yung sinasabing linagay sa embarkadero, doon naman po yun sa mga senior citizen. Ang ibig mo sabihin, mayroon ng dalawang binyo. Yes po. And tuwing Lunes lang po yun sa mga senior citizen. Bukod po yung nandito sa may talagang NFA. Oo. So maliwanag para sa nanonood po sa atin today sa Legazpi, kung kayo po ibibili ng NFA, nandito pala sila sa dating pwesto. Tama ba ako, Daddy Joe? Kaya nga ang sabi ng iba, kaya nga daw sila pumunta doon dahil sa merkado mahal yung bigas. Okay. Kaya baga sabi nga nila, bakit daw hindi yan linalagay sa merkado ang bigas na yan? Para yung tao hindi naman na para na tayo mga kung saan yung meron pupunta doon kahit na malayo. Ay mamamasahe pa. Oo, ang sabi kasi ni Mayor Ismael, ayan po daw pong yung kailangan ng madlang people para ang bigas madala sa merkado o madala sa barangay, hindi daw po yan po pwede kasi nasa batas daw po talaga yan ngayon na sa ilalim ni BBM na ang NFA ang magpapabinta lang po yung tinatawag na parang kadiwa. Ito na nga po sila ngayon. Yes po. Yan po ang katotohanan, Master Polly. Kaya bilang tulong ng ating mayor, para sa tulong niya din para mapadali yung mga senior citizen, doon niya ilinagay sa Embarcadero de Legazpi. Tama nga naman 'yon para bilang tulong nga din naman ni Mayor Isham Ismael sa mga senior citizen na medyo mahina na rin ang gagaya ng pagpila-pila diyan sa mga ganyan na na yan, na proseso na yan. Kaya yung sinabi ni Mayor Isham Ismael, ilagay niya doon sa Embarcadero de Legazpi para yung mga senior citizen tranquilo nakaupo habang sila ay nakapila para bumili ng NFA. Okay. Go ahead, good Daddy Joe. Ano pa? And isa pa, Master Polly, nananawagan po ngayon ang ating mayor ng Legazpi City na si Mayor Isham Ismael dito po sa lungsod ng Legazpi, yung mga presidente po ng lungsod ng Legazpi, lalong-lalo na sa mga barangay, sa CBD barangay, na nanawagan po ang mayor ng siyudad ng Legazpi na makikooperate po dahil po sa kumakalat na dengue. Dapat daw maglinis ng inyong mga lugar. Lalong-lalo na yung mga malalapit sa may mga kanal. Yes. Yan po ang panawagan. Dahil sa, ito baga, Master Polly, na naman ito sa panahon natin ngayon na rainy season na naman. Oh, yes. Kaya ito ngayon yung pinalabas ni Mayor Isham Ismael na makipagtulungan para sa maayos at malinis na lugar na kung saan doon tayo nakatalaga.
lalong-lalo sa mga barangay. Master Polly, tabi, lalong-lalo na yung malapit sa mga kanal, malapit sa inaano ng mga basura. O yan, maki-cooperate po para din naman po yan sa ating kalusugan. Okay. Master Polly. Noted. Ayan po ang aking nasagap na impormasyon, tabi, Master Polly. Galing po dito sa aking location. Ito po si Daddy Joey Buenga nagsasabing magandang yumaga, Aven. Thank you! Ang mga ulat na yan ni Daddy Joe ay hatid sa atin ng Daraga Home Depot na pinamamahalan po ng aming GM dito sa IBN, Ma'am Maricel Nator. Siya din po ang CEO. At ang Daraga Home Depot ay mga branches na po yan sa iba't ibang panig. Dito po sa lalawigan ng Albay, ang Siyempre Sorsogon, at even Camarines Sur. O, yung balita ni Daddy Joe, alamin natin yan. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa kinauukulan dahil para sa for the record purposes, ano po, hindi po namin sinasabing totoo na yan. Okay? Na di umano, may bumibiling bigas ng NFA na, halimbawa, bibili ka ng 10 kilo, nababawasan di umano ng 2 o 1 kilo pagdating na po nila doon sa kanilang bahay pag tinitimbang. So, kung ito man sakasakaling makarating sa nagbibinta ng NFA, hindi naman talaga yung NFA ang nagbibinta niyan eh. Hands off po sila dyan. Nakausap na po natin dyan si Madam. Itong tinatawag na parang kadiwa, sila yung namamahala niyan. O nga na, sakasakaling makarating sa inyo ang news na ito na pinagbibintangan kayong di umano ganon, magpaliwanag na lang po kayo dito po sa programa sa IBN. Handa-handa po namin pakinggan ang iyong panig. Dahil kung sakasakali po na totoo yan, ay hindi po maganda sa pandinig. Sa pandinig at kaisipan ng madlang people, especially dito po sa province ng Albay, na hindi pinagdadaanan pa nga tayo ng napakalaking problema. Okay? Tapos, hindi pa rin natin nalulutas yung pinaka-problema natin sa ating bansa. Usapin tungkol sa korupsyon. Hanggang niya ngayon, kita nyo naman yung impeachment. Ilan na ba ngayon? 15 araw na. Bakit? Dahil sa mga ganun pong usapin, korupsyon. Ngayon, pagka ganyan tayo, hindi magandang usapin yan, mga kaibigan. Na kayo mismo dyan sa sinasabing NFA ay gumagawa ng ganun pong mga kabulasyon. Again, iyan po ay ano pa lang natin at gusto nating i-clear yan para once and for all, hindi po tayo ang IBN po ay hindi mapagbintangan na bias. Lalo na po ang programang Diretsahan, dahil tayo nga po, diretsahan lang, kinukuha natin yung bawat panig ng mga ulat na katulad niyan, mga kababayan. Kasi sa tabako, mayroon din nagbibinta doon ng gano'n eh. Yung anak ko nga, nakabili daw ng 3 tig sa 10 kilo. Kasi kapag may dala kang senior ID, ang binibintahan kasi senior ID ay yung senior citizen. So makakakuha ka. Yung ginawa ng anak ko ng hiram ng mga ID sa kanyang mga kapitbahay, mga kamag-anak, at pumunta yun. 30 kilos yung nabili. At nung binigyan kami ng, sabi ng anak ko, Pa, tikman mo itong NFA. Sabi niya, ay, medyo hindi masyadong maganda yung kulay ng bigas, sabi niya. Pero okay naman pa. So, binigyan ako.
At sinaing namin. At nung po'y maluto na, mga ka-EBN, okay naman yung bigas. Kasi po, gusto ko ipaalam sa lahat, nung makapanayam ko po ang pinaka-director ng NFA dito sa Albay, nakalimutan naman yung pangalan, parang si Ma'am Jocelyn yun eh. Sinabi niya na ang binibenta ngayon ng NFA sa buong Kabikulan, hindi po yan yung mga NFA tulad nung dati, yung mga stock ba? Mga kaibigan, yan ho ay talagang yung mga bigas na o yung mga palay na binibili nila mula sa mga farmers. Binibili nila ng asalagang 17 pesos per kilo, tapos dinadrying nila yan. Pinapatuyo nila yan at anong tawag yan? Minumuli. Sila na po yung nagmumuli niyan at yun ang binibinta. Kaya hindi po hindi po basta-basta bigas lang yan. Talagang tunay yan, mga kaibigan. Kaya, tamang-tama yan, napakalaking bagay yan na ang NFA, kung yan sana ginawa ng administrasyong ito na yan ay maging nakadesignate sa mga merkado o kaya sa barangay na lang, kunyari, para mas madali, barangay. Ako, pinakamaganda talaga, barangay malaking bagay ito na makakapagpaangat ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Kung totoo lang naman ang sinasabi ni BBM na ayaw niyang magkaroon ng mga madagdagan ng mga mahihirap na mga Pilipino na hindi kumakain, dahil nga hindi nga po nila ma-afford yung 50 pesos per kilo. 55 ang kilo ngayon ng medyo maganda-gandang bigas pa yan, hindi pa yung pinakamaganda. So, how come? Halimbawa, medyo hindi po sa mini-minus natin yung ating mga kaibigan, yung mga mamamadyak dyan, yung mga nagtutulak-tulak ng kariton dyan, yung mga sorbetes na nagtitinda ng sorbetes, mga tinda ng mga lubo-lubo kung ano-ano, yung mga simpleng kakanin. Magkano po ang kinikita niyan sa buong maghapon? Hindi ang katulad ng mga nagtatrabaho sa mga bangko, sa mga yung pong may mga katungkulan sa gobyerno, mga teacher, talaga naman pong sila naman ay talagang makikita natin na kaya nilang bumili ng yung gusto nilang bilhin bigas, mga ganon. So, kaya po, yan ang ating nakikitang benepisyo nitong NFA na ito, mga kaibigan. Ano po? Well, magandang araw po kaya dyan po sa Kumilik Malinaw, kay Sir Alan Kinalayo. Nakatutok po sila ngayon at si Ate Beth at yung ating pong mga kasama dyan sa Kumilik na talaga naman, sabi ni Sir Alan, kami, Master Poli, prepared na kami. 110% kaming handa na. Ang inihintay na lang namin sa September, yung filing ng COC para sa barangay election. Kasi ito nga pong mga marites na lumalabas ngayon na di umano postpone ang election sa barangay. So, kasi pinag-uusapan baga, may mga congressman na pumapabor, pero si Escudero, si presiding Judge Escudero, mga kaibigan, nagpahayag na ng kanyang layunin. Kung siyang tatanungin, ang gusto ni Escudero ay ma-oktaba muna ang eleksyon sa loob ng 5 years. Well, imagine 5 years pa ang gusto ni Escudero. Hanggang kailan yan? 26 kunyari. Parang mali. Parang may nana na sa payuin ni si Escudero. Yung iba namang senador, katulad ni Gatchalian, si Senate President Gatchalian, gusto niya na matuloy
matuloy na yung eleksyon. At sa totoo lang, sa buong Pilipinas siguro, kung ipipercentage natin, mga kadiretsahan, ang mga pumapabor na po para matuloy na ang eleksyon ay nasa 90% na po yan, mga kaibigan. Wala na sound ko yatan. 95% na yan. Kaya, sabi ni Sir Alan, nanonood nga po ngayon, Master Polly, kasi sabi ko nga sa inyo, ako pa, pag ako'y nagsalita dito sa programa, legit ito. Kung sinabi kong hindi tuloy, legit yan. Pag sinabi kong tuloy, legit yan. Bakit kamo? Kasi po ang source ko kumilik mismo. Hindi po ako magbe-base sa mga social media ang napapanood ninyo na iba-iba po ang opinion nila. Ayan, may kondisyon na kami niya ni Sir Alan. Sir Alan, na sabi ko, kung anumang balita sa kumilik, agad-agad ipaabot mo sa akin. Ito nga, last message niya kahapon sa akin ay yung sinasabi niya, Master, ito basahin ko, hanggang dumating ang September filing ng candidacy, wala pong dumating na abiso from National Comelec, tuloy Master Polly ang eleksyon. Ayan. Diyan na kayo. Kaya ikaw po, ano yan, my friend, sir, anong pangalan nito? Si sir na, si John Breva Jr. ng Bangkilingan, Tabaco City. O yan. Lagi nagtatanong, ano ba talaga ngayon, Kuya Puli, Master Puli? Nagtatanong. Handa mo lang, sir, ang iyong sarili. Okay? Basta importante, handa ka na. Ang tanong kasi, handa ka ba sa lahat ng bagay? Hindi lang yung physical, yung mind mo, yung mga relatives mo, yung pamilya mo, kundi alam mo na. Kikita mo yung kamay ko. Yung pagano, no? Yung paganyan. Mayroon ka na ba yan? Ayan. Oy, babati natin ang Barangay Council ng Tuli, Malinaw, Albay, headed by Barangay Captain Mateo Arevalo, at yung ating po mga kasama dyan po sa Lupon, Ate Shirley, at si Ma'am Merna, and Marisa Condi, marami pang iba. So mga taga-TV po, katatapos lang ang pista sa TV. Pero ang okasyon sa TV po hindi pa tapos, mga kaibigan, kasi alam naman ninyo yung bayan na yan, religious town yan. Mayroon pa silang gaganaping mga prosesyon nila hanggang doon sa pinaka-highlight nilang prosesyon nila doon sa Uruan. Kuyatan, wala akong music, Kuyatan. Ayan, hanggang doon po. Kaya yung mga taga-TV, marami pa pong dumadalaw dyan sa bayan na yan na galing po sa iba't ibang lugar. Tulad ngayon, mga arkiladong mga jeep yan. Mabuti naman ngayon kasi ang TV mayroon ng 2 daanan. Dati nung hindi pa po bukas yung papunta doon sa labas ka ng partido area, ang lahat ng dumadaan po na galing Camarines-Sur, dito dumadaan po sa Ligao. Ngayon hindi na. Doon na sila sa may parte ng partido area. Balda na po sila ng TV. Ayan o, kapipista lang po dyan. John Cuevillas po, Kapitan. Siyempre, ganun din po si ang pamilya po Acuña dyan sa TV Albay. Siyempre, batiin ko rin po pala sa Tabaco, si Brother Rippy. Magaling daw po siya. Kapatid, thank you so much. Thank you kay Lord. At kay Brother Benji Rosal, sa pamilya ni Brother Benji Rosal. At dyan po sa opisina ng Provincial Affair ng Tabaco City, headed by Chairman Julay Asada.
Sa lahat ng mga staff na nandyan po, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Kay Ate Tess, Ate Sharon, Ate Jolie, Ate Glo, Ate Seth, Ate Bing, si Ate Joy, at sa mga kalalaki naman, si Daniel, si Dasok, and the rest. Dami-dami nyo, ha? Mapagpalang umaga sa babahay at sa pamilyang Siga, Madam BM, Honorable BM Carol Siga, at sa kanyang patapat na pagsisilbi sa lalawigan ng Albay bilang chairman po ng Energy, chairman po ng Tourism, at Health. Ayan po ang pinagkakabala ni Ma'am Carol Siga. Mabuhay ka, ma'am. Siyempre, si dating BM Victor Siga Jr., active pa rin po siya sa gobyerno. Nandyan po siya sa Red Cross. Siya po ay patuloy pa rin po nagsisilbi, although nawala po siya sa ngayon sa pagiging board member ng province ng Albay. Dahil natalo siya noong nakarang eleksyon. Isang mapagpalang morning dyan po sa Putol Eatery. Sa parte ng barangay Bangkiruhan. Ligas mo yun, pare ko. Dyan po sa Cormidal. Sir Leonor, Ma'am Leonor, and Sir Puto. Medyo matagal akong hindi nakapag-program. Namimiss ko rin po kayo. Kumusta na po yung inyong malawakan na ba? Na-extend na kasi yung kusina, Kasi sikip na dahil sa dami na pong taong dumadalaw dyan. Kumakain sa munting restaurant. Eatery ni Ma'am Leonor. Diyan lamang po yan sa labasan ng pier ng Tabaco City. Affordable, on convenience po, malamig, dahil may punong kahoy na napakalaki, sariwang hangin talaga, air condition na tunay. 24/7 na pala yan na nag-ooperate. Mayroon na po yan panggabi. Mabuhay kayo dyan, mga kaibigan, sa mga paraluto, sa mga paraugas, gabos-gabos na tabi, maray na aldaw. So akin po yung vloggers naman po ng Decades, vlogger ng Tuliw, muna yung vlogger po ng Bakakay, nagpapabati si Kuya Col, si Kuya Bot. I-follow daw po ninyo sila sa kanila pong account, yung Decades vlogger, na maabot na po, kulang-kulang na, bago pa lang yan maabot na ng 10,000 mga followers. Okay, sige. Well, mga kaibigan, sino pa ba ang mabatiin ko na? Si Brother Repi. Yun na. Yung mga kasama ko po dyan sa Mal, Davao del Sur. Mayroon daw pong na paparating na sama ng panahon ayon sa Pag-asa. Pero may malaking chance daw na hindi ito posibleng matuloy o pumasok. Kung sakasakali ito pumasok, mga kaibigan, siyempre tatawagin na po ito sa EF. Ano daw ang pangalan ng F? Kasi letter F na po tayo ngayon. Okay? Ilan na ba yung F? A, B, C, D, E, F. F. Pang-anim na bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Sabi ba ng Pag-asa, every year, 19 na bagyo ang expected na pwedeng pumasok sa ating Pilipinas. Salamat tayo kay Lord kasi, mga kaibigan, kahit po may masamang panahon, tayo minsan na nababalitaan, noong isang araw ay talagang tuloy-tuloy yung pag-ulan sa Metro Manila. Talagang grabe po yung mga naranasan nilang baha dyan. Sa NCR, naku grabe, sa Cavite, sa may pating Laguna, naku baraha po dyan. Dahil sa habagat
Ayan mga kaibigan, pero thank you Lord dahil dito sa Bicol area, Region 5, hindi po tayo naka-experience ng mga malalakas na ganun. Sana lagi natin inipag-pray kay God na wag ng mga ganun pong calamity. Kasi hindi pa tayo nakaka-recover so far. Maniwala kayo, wala pa po tayo sa recovery positioning. Tama yung idagdag ko lang na balita ito mga kaibigan, dyan po sa tabako, sa pakikipagpanayan po natin sa mga opisyal ng hospital sa Siga, lumalabas at maging sa Tabaco City. O sabihin na natin, First District ng Albay. Aywan ko lang po sa ibang lugar. Kaya ito po ang ating sasabihin. Bahagi na po ito para kayo po mag-ingat. Ang dinggi po dyan sa First District ng Albay ay talagang lumalago. Dumadami ang mga biktima. Bata, matanda, babae at lalaki, pwedeng magkadinggi. Nung isang araw, mga kaibigan, mayroon din na lang patient dyan sa Siga na may karamdaman pong dinggi. Kaya nalaman nga natin na yan daw po ang yan bang maraming na-accommodate ng ating mga nurse dyan, doctor dyan sa Siga, na may mga sakit na dinggi. Yung dinggi ba na, yan po ay nakukuha natin sa kagat ng lamok. Kaya po, kung alam ninyo yung kapaligiran ninyo, medyo madumi, lalo na kung may mga stag kayong yung mga tubig na nakalagay kung saan-saan, kaya pag nakita nyo, may mga kitikiti na yan. Naku po, ingatan na po ninyo yan kasi pag kitikiti niya, after yan, lamok na yan. At kapag kayong mga anak ninyo po ay nakagat ng lamok na may daladalang virus ng dinggi, kahit sino po ay, ang tawag yan, yung sintoma daw po niyan. Yung sintoma, lalagnatin ka, mawawalan ka ng gana sa pagkain, tapos, tawag niyan, nananakit ang mga kasukasuan mo, yan ay, kapos, mayroon po na, bantal-bantal, nalalabas na pula-pula sa skin mo, dinggi po yan. Kaya, huwag nating basta-bastahin ang dinggi kasi mga kaibigan, mayroon pong mga namamatay, lalo na sa mga bata. Okay? Dahil po sa virus na yan ng dinggi. Pero alam niyo po mga kaibigan, kaya po kayo mga kababayan namin, not only dyan sa First District ng Albay, sa buong lalawigan ng Albay, barangays man po yan, kung saan man po, and even sa mga inaabot ng ating signal, doon sa may parte ng Visayas, Mindanao, yan sa Metro Manila, dyan sa Laguna, saan mang sulok, tingnan ninyo ang iyong kapaligiran, maglinis. Maglinis tayo para po yung lamok ay hindi po makapagbahay sa ating mga lugar. At kung minsan naman, pag natutulog tayo, magkulambo kung may kulambo. Kung wala namang kulambo, maglalagay kayo ng gasol, katol. Pero kapag kayo po naglagay ng katol sa bahay habang kayo na natutulog, situate na mga kaibigan na yung pong katol na yan ay nasa safety ang iyong paglalagyan. Huwag nyo pong ilalapit po yan sa mga kurtina na baka po maya-maya niya na habang kayo mahimbing na natutulog, yan pala ay nasusunog na yung bahay ninyo. So, mahirap din po kaya dapat kapag maiwasan ninyo na ang lamok ay takot ba talaga ang lamok sa sa katol? Parang hindi naman eh. Parang hindi naman ako, parang mahina yung aking faith dyan. Na yung lamok natatakot sa katol. Kasi
doon niya sa amin, nagkakatul, mayroon pa rin. Na? May bubulong-bulong sa... Ba't kaya yung lamok nagbubulong sa tainga, no? Sasabi ng lamok, pay, tay, pwede ba akong makikain? Kasi pag yan tumuka sa iyo, ang purpose niyan is kakain ng dugo. Diyan nabubuhay yung lamok eh. Kaso, pagka iniwan ka ng lamok na nakanakuha ka ng dugo, yung virus naiiwan. Lalo yung, hindi naman lahat ng lamok, mga kaibigan, may mga tinatawag na daladalang virus na dengue. Mayroon daw po yan na mga ilan-ilan lang na mga lamok. Kaya hindi natin ma-identify kung sino sila. Yan daw po kapag nakakagat na, diba, nakakagat na yan sa isang tao, naiiwan yung virus niya doon sa bata o sa matanda at hindi na yan, hindi makakagat pa man yan sa iba, wala na. Yung unang kagat ng lamok ng may dengue, yun po ang maaapektuhan noon, mga kababayan. Kaya dapat talaga pag-ingatan nyo. Pero, alam nyo mga kaibigan, ang dami-dami talagang mga ang masyadong tinatamaan daw po ngayon ng sakit na ito, na dengue, yung mga barangay opisyal. Master Polly, ha? Yung mga barangay opisyal. Alam nyo, lalo na po na papalapit na yung eleksyon, o kaya kung hindi man matuloy, pero kaya gusto ng iba, matuloy na kasi, mahirap na eh. Ang mga barangay opisyal ngayon, mula sa kapitan, kagawad, mga tanod, may mga sakit ng dengue. Alam niyo po kung anong sakit ng dengue sa mga barangay opisyal? Dengue-bo. Dengue-bo. Walang ginagawa. Wala nang, di na nagpa-function. Di ba barangay Captain John Libo? Dahil na daw nag-participate sa mga kagawa, dahil na nagre-report. Kaya sabi ni Kapitan, ay, di, pwede yan. Sabi sa Bicol ka, nagre-receive ka mo ng mga honorarium. Tapos, masupog man daw kamo, kaya kamo para oro official kamo, para kurukaran dato kamo, tapos ningas kugun man sana kamo. Dahil kamo nakakaanto sa termino na sagkod sa pinakahuling patak. Sabi ng mga guardians, oy mga guardians walan, mabuhay, At saka mga kaibigan nating mga Muslim, assalamualaikum. Sabi ng mga guardians, hanggang sa huling patak ng dugo. Diba? Dapat kayo po ay maging masipag. Tingnan nyo po, yung isang tanod dyan sa Barangay San Roque. Bibigyan po ng commendation ng Sangguniang Panlunsod. Pinarangalan po siya ng PNP. At siya po ay nagiging tunog bayani dyan sa Tabaco City dahil doon sa isang insidente noong August 1. Alam nyo ba nangyari po dyan sa Tabaco City? Mayroon pong dayo na magnanakaw, nangamblot ng cellphone. Galing daw po, pasensya na kayo mga taga Legazpi, hindi ko alam kung saan dito sa Legazpi. Lumayo po ng Tabaco City. Bandang hapon, mga kaibigan, mayroon pong isang biniktima na babae na inablutan po ng cellphone habang naglalakad. Galing po dyan sa Barangay Santo Cristo yung biktima. O kaya kayo baga, mga kaibigan, mga kabataan, mga nanay, ma'am, pag kayo nagsiselfone, tapos patiks-tiks kayo habang kayo naglalakad, nako po, mag-ingat-ingat na po kayo ngayon. Dahil sa hirap ng buhay, kumakapit sa iba't ibang paraan ng mga tao, kahit masama, hindi natin pinopromote ang papagawa ng masama. Pero sila'y gumagawa para kasi maibsan lamang ang kanilang mga pangangailangan. Inablutan yung babae ng cellphone. Tapos, sumigaw yung babae. Wala man lamang na parang rumiresponde.
Mga kaibigan, patakbo ng punta ng yung San Roque at saka Santo Cristo magkapit barangay yan. Tulay lang ang pagitan niya. Tumatakbo yung magnanakaw papunta ng barangay. Ito pong tanod na to, di-off niya. Wala siyang duty at that time. Nasa bahay siya. Apayan niya na sa gilid ng kalsada. Nung marinig niya naman sumisigaw na magnanakaw. Mga kaibigan, lumabas na nakita niyo yung lalaki na tumatakbo kawak yung cellphone. Hinabol, mga kaibigan, ni Mr. Rene. Rene. Hinabol yung magnanakaw hanggang makarating ng Santo Cristo. Hindi po siya duty, mga kasama, nandoon siya sa bahay. Hanggang sa masukol niya yung magnanakaw, ay sa madaling salita, nahuli yung suspect at nabawi po yung cellphone. Pagkatapos noon, yun na nga, nakulong na yung suspect sa PNP Tabaco. Dati pa lang, hustler na nangablot ng mga cellphone, laptop, etc. kung saan man lugar. Nandyan na po siya sa Tabaco PNP. May kaso na po siyang, snatcher. Ngayon, ito po ang isang pamarisan natin dito sa tanod na ito. Kasi, hindi niya inisip na hindi sa duty that time. Ang naisip niya daw, nung marinig niya yung sumisigaw na magnanakaw, nakita niya yung mga tao, tinitingnan lang, hinabol nito, mga kaibigan. Kaya, mantakin nyo Kaya, ito ang tama lang naman yung Tabaco na bigyan nila ito ng commendation award na ganito pong pamarisan ng dyan sa tatamaan kasi yung barangay ko, sorry. Tatamaan kasi yung barangay ko at nakikinig yung mga taga-Tuliw. Pero pasensya na kayo kasi yung tanod dyan sa amin dyan sa Tuliw, mga Noy, pasensya na aagihan ka mo ni Master Poli, although kabarangay ko kamo, pero gusto ko lang talagang sabi sa inyo na salaang sa inyong nalilingaw guide ka mo. Sabi kang sukagawad na iyon na sa peace in order, ang duty na kang tanod dyan sa Samoya hanggang alas 11 na sa Naning Banggi. Mga kababayan, dati baga, ang tanod, lalo na alam ba, nag-eleksyon nyo yan. Nag-assume nyo sa kapitan. Mahiling po nindo kayan dyan sa barangay hall. Duty yan gabos. Arraktibon, may mga armas pa yan, batuta. Naglalakaw-lakaw, naglilibot-libot ang kung saan. Pero after that, mga kaibigan, wala na. Bakit ko nasabi? Kasi nung isang gabi, may incidency ng pananaksak dyan sa barangay namin. Mabuti na lang yung biktima ay hindi po talaga natamaan ng pananaksak ng suspect. Although yung suspect ay kamag-anak lang naman. Kaapelyido lang naman. In fact, hindi lang kaapelyido. Anak ng kanyang kapatid. Pero yung biktima, yung asawa. Dahil sa inuman. Yan ang nga sinasabi natin yung pag-iinuman, kinokontra natin yan because kapag ang mga lasinggero sumusobra na sa pag-iinom, yan nagiging matapang na akala mo ang tapang at ang lakas nila. Hindi nila alam na itulak mo lang yan, kaya mo yan na itapo kung saan. Kaya may yung pangangatawan yan. Tumatapang lang yan dahil sa impluensya ng Agua de Pataranta. Yung suspect, medyo kabataan niya kabataan. Pero na nakainom, ayun. Buti na lang yung babae sinaksak, nung isasaksak sa kanya, sinalo niya yung lansitas. Nahawakan niya yung talim, kaya yung kamay niya ang may sugat. Pinukul niya, diretso ko sa daghan niya. Mga kababayan, ngayon, eto, nangyari po ang insidente
alas 12 na ning matanga. Yan, alas 12 ning banggi. Ang problema, wala ki mga tanong na nagresponde, pati mga kagawad ni Saro, wala. Kumusta na sa suspect? Pagkatapos ng insidente, sige, sulakaw-lakaw mga kababayan dyan sa barangay ni. Matanga, siyempre, dawa man si Isay, ikaw man daw masabatan mo. Anong malay mo, baka bigla ka ng saksakon. May armas eh. So, siyempre, matatakot. Kuta na, ang sabi kan mga taga, dyan po sa tuya mga taga-tuliw, dapat may tanod na dahil nino pag-alaton sa pulis. Pulis ba ka mo sa barangay? Ang pinakamayor ko ta ito, kinuanin no, niranin no sa barangay hall, pinaingaluan nino tabuyong. Kinumpis ka nino sa armas. Kaya tapos, nag-apod ka mo sa PMP, tinan-over nino. Ganun lang naman yun eh. Pero, kasi ako pumunta ng barangay hall. Kasi pagdating ko, galing ako dito sa Legazpi, nanood ako ng basketball noon eh. Pag uwi ko, daming tao, ano ba nangyari? Yon, ay buti Master Paulie nandito ka, ganyan-ganyan. Sabi ko, punta ako sa barangay hall, sarado. Wala, tao po. Pumunta ako sa bahay ni Kapitan. Ginigising ko, wala. Pumunta ako sa sekretary, Sek! Wala mga kaibigan. Kaya, ang ginawa ko, ako na po ang pumunta ng PMP Malinaw. Kaya yun, nag-responde yung mga pulis. Pero tulog na daw yung suspect, kaya hindi na. Ngayon, nasa nasa parang under investigation. Ang ibig kong sabihin, mali yun. Na hanggang 11 lang kayo. Dapat mayroon po kayo dyan kung ilang kayong tanod, ikaw po kagawad na bilang chairman ng Peace and Order, i-rotation mo ang sa imong mga tanod. Magpa-duty ka maski 2 lamang kada banggi. Kaya pwede man, alternate. Ngaya, halimbawa, pirang oras ngaya, sabihin mo na ngaya, so kaya sa lakang ka mga tanod. Ngaya, halimbawa, iguha ka ng 16 na tanod, duwa-duwa. Kamo ngaya mag-duty ngaya, po niyang alas 8 o alas 5 ng hapon, hanggang ngayang alas 7. Pag alas 7, salida naman. Basta importante may tanod. Ang mga kariribukan, dahil taman po na-speak na, magkakaigwa ng pag-aaway ganitong oras. Wala katulad nun. Unexpected. Paano yan? Buti na lang, hindi namatay yung babae. O kung namatay yun. Kaya may dinggi. May mga dinggi ka mo. Pasubog nagre-receive ka mo ki honorarium. Pasensya na ka mo mga taga-tuliw kamo pa ang sa kuyang naging sample, taga-tuliw ako. Member pa ako kanlupon, paano na kayan? Pero iyan tabi, para sa iba pang mga barangay na nagiling today, nanonood today. Kapitan, i-alert nyo mga tanod ninyo, i-alert nyo ang tanod nyo, kausapin nyo. Pero dapat naman kasi, supplyan naman ninyo. Baka ka naman kasing tanod na, paano nga ako mag-duty ni pang-snack lamang dyan sa barangay dae. Kung ako po ang kapitan, ako ang kagawa, peace and order, totoo man po, in fairness man, tayo na ba ko para sa dahil ko man pagkukundinan sa mga tanod, kundi pagpapagirumdom ko lang. Pero, in fairness man sa inda, ang duty kan tanod, mga kababayan, reckless man po yan eh. Reckless man ang buhay ninda dyan. Araw ka ito, alimbawa, nagsaklulo sinda duman sa taong itong may armas. Kung sindaman ang balingan. Diba? Diba? Kaya reckless man. And beside, mga kababayan, may mga pamilya man po ang tanod na yan. And then, gura naman ang nare-receiving honorarium kaan. Kundi para sa kuya, kamo man ang mga tanod, balik kita sa tanod. Sakang kamo kaurunon ni kagawad o ni kapitan, ay kangaya pwede kang maging tanod. Nag-iyo ka nanumpa pa kamo kayan sa barangay, di ba? Kung sabihin, inaksip mo
yung tinanggap mo yung tungkulin bilang barangay tanod. Dahil kung hindi mo kaya, sasabihin mo, hindi, ayaw ko dyan. Para peaceful ka, wala kang pananagutan. Kaso, tinanggap mo, kaya dapat, ano mo. Ngayon, ayun na nga, sinasabi natin na, andyan na nagkaaway-away na. Pagkano man yung sinasahod niyan, kaya kayo pong mga kapitan, suportahan naman nindo. Maglagay kayo dyan ng kapit, asukal, tinapay, o kaya termos na lagi may mainit na tubig. Tapos, para yung mga tanod, maisnakan. Huwag niyong pababayaan yan kasi pag ang tanod nararamdaman nilang suportado kayo ng kapitan ninyo o ng inyong kagawad na siya pong tinalaga peace in order, gaganahan po yan. Pero kung pababayaan nindo, tatamuyaon pa ninyo, duty ka nga dyan. Uragan naman talaga sa imo, kagawad. Ika nga ni, dahil ka nahiling sa barangay hall, nahiling ka sila pag-sesyon. Uragan man talaga sa imo ang tanong. Ayan, pinag-usapan lang po natin yan sa ikakabuti ng ating komunidad. Kaya nga ni tambay na tabi, iwasan na nga nindo ang pagparainom-inom. Mag-inom nga ni, so tama sana. Ilaag sa tulak, bako sa limantak. Ayun. Oy, isa pang magandang balita po. Sa tabako ko ito narinig. Pabor ba kayo sa ibang barangay? Okay ba to? Itong ordinansang sabi ni Kagawad Arnold Onrubia, pumasa na. Pumasa na. Ano to? Dati-dati po, pag pumapasok ka sa establishment, hospital, department, kung saan-saan ng mga mall, mga private, o kaya privado, di ba? So, nangyayari po sa atin ngayon, nagsusuot tayo ng face mask. Di ba? Susuot tayo ng face mask o anumang mga bagay na pananggalang natin sa ating mukha. Ang iba dyan, nakabalot pa yung ulo, may salaming pang nakashade. Tapos na face mask pa, papasok kanya kunyan sa mall, papasok kanya sa Sa Tabaco City, mga kaibigan, inaprubahan ng Sangguniang Panlunsod ang isang panukalang batas na kapag ikaw ay papasok sa loob ng establishment, tatanggalin mo ang iyong sombrero, ang iyong face mask, tatanggalin mo ang mga takip-takip sa mukha mo, at ikaw ay dapat transparent na papasok sa gate pa lamang ng mga establishment. Dahil may mga CCTV na po yan, di ba? May mga CCTV. Ang layunin ng batas para daw po, in case, na may mga maganap na mga krimen, halimbawa, panluloob, yung mga holdapper, kunyari, katulad dyan po sa isang, yung lending po dyan sa Tabaco City, dalawang lalaki po ang pumasok na alas 11 ng umaga. Pinasok po yung lending niya sa Tabaco at walang nagawa yung dalawang cashier. Naka-helmet yung dalawa, pinasok at kinuha yung pera, nilimas yung pera, hindi na pagkilala ng mga cashier, yung cashier, kung sino mga yon, sapagkat naka-helmet nga. Kahit doon po sa tatawag na yung CCTV, hindi po napagkilala yung mukha. Kaya lamang na-identify ang mga suspect dahil doon sa plaka ng motor na sinakyan nila. Kaya, ito po, yun po ang layunin ng ordinansa na pasado na dyan sa Tabaco City, na pagpapasok ka sa mga establishment, di ka pwedeng magsuot ng face mask. Di ba sa hospital, di ka papapasukin pag dyan pa lang sa gate, mag-face mask ka ngayon. Dyan sa Tabaco, bawal na po yan. Ngayon, pag pumasok ka na, doon ka na sa vicinity, sa loob na ng opisina, kunyari, pwede mo nang ibalik yung face mask na
o na ilagay po sa iyong mukha. O speaking of ganun, ito, nagtaka ko dyan sa Masbate. Masbate City na kasi yung manugang ko, taga riyan. Kaya nakapasyal ako dyan minsan, fiesta dyan sa Masbate. Pinasal-pasyal ako ng anak ko. Nagtaka ako dyan sa Masbate. Dyan pala sa Masbate, pagka ikaw ay pumasok na, galing ka sa ibang barangay, kunyari dito sa Legazpi, magano, yung sentro nito saan? Dito sentro, pumasok ka sa kasentruan ng Legazpi. Dapat wala kang helmet. Sa Masbate po, pag pumapasok na sila sa ano tawag niyan, vicinity ng sentro ng Legazpi, yung mga nakamotor, tanggal yung mga helmet nila. Tanggal ang mga helmet nila. Bakit? Nung kinausap namin yung PNP, para daw po, kung in case na may mga riding in tandem, may mga gagawa ng mga katarantaduhan, kasi po yung Masbate po, yung mga area na sa sentro, may mga CCTV, identify kung sino sila. Dito sa atin, baluon mo magdalagang motor dyan sa Legazpi, nalagay ka helmet. Magkano? Titikitan ka ng pulis. Yung anak ko parang yung apo ko na pa lang, grade 11. Nakadaan sila sa isang checkpoint na walang helmet yung aking apo. Winuli. Pinagbayad ng 3 bill dyan sa apsi mo dahil walang helmet. Kaya, anong purpose doon? Yung sinasabi ng PNP, ayon daw po yan sa ordinansa ng sangguniang panlunsod ng Masbate, para daw po, kasi alam naman ninyo yung Masbate, alam naman ninyo yan, na wala maiwasan, o kaya kung hindi man maiwasan, may gumawa ng krimen, kilala agad kung sino dahil transparent yung kanyang buong katawan. Uhuling ka dyan sa Masbate, hindi dahil may helmet ka, ay hindi dahil wala kang helmet. Uhuling ka ng pagpasok mo sa sentro ng Masbate kapag ikaw ay may helmet. Paparahin ka at titikitan ka. Dito sa atin, sa lalawigan ng Albay, aywan ko sa iba pang lugar, sa Camarines Sur, iba man ang patakaran digdig ang LTO. Digdig sa Legazpi. Kaya, makatakot ng digdig, magpara motor-motor ka kiwara kang helmet. Anong gusto nindo? May helmet o dae? Kasi pag nasa sentro ka naman, di ba, natural, ang takbo mo dyan, mahina na lang naman eh. Ang mga siguro, magpapatakbo ka dyan, mga 20 to pinakataas ng 40. Kasi ang traffic na nga, di ba? Ngayon, kung ikaw ay gagawa ng katarantaduhan, huli ka. Pero kung may helmet ka, hindi ka makikilala. Kung yan ay makita ng LTO, ng Legazpi or ng Albay, makita yan ng pamunuan, ng mayor, alimbawa, makita nila na may pala ito advantage. Baka gumawa din sila ng ordinansang ganon, mga kaibigan. Yan po, napag-usapan natin yan, mga kababayan, mga kaibigan. Okay, tuloy na tayo, mga kaibigan, dahil mayroon na po tayong 50 minutes after 11 in the morning. Ay, kumusta lang nga, Brother Bon, dyan po sa Santa Rosa, Laguna. Kumusta po dyan? Sino pa ba? Bati tayo dito sa ating mga... sila Sister G. Dyan po sa Tabaco at Brother Paing. O si Ira. Mag-anniversary daw sila. Hindi ko alam kung tuloy. Tinatanong ako ni Epi kung pakitanong daw sa kanya. Hindi ko alam. Sino pa ba ang pwede? Batiin natin, mga kaibigan, si Sir Mindoro Jacob. Maraynal daw, sir, sa imo, tabi. Thank you for watching. Inka, tabi. Mabuhay ka. At sa mga taga-Bato, Camarines-Sur, dyan po sa Erika. Kay Pastor Jerry at Sumayor Kambalatan.
Nagantabay po yan sa tuya. Mayor Cambalata. Mayor kang Irigano dahil. Si Bishop Arnold po, City Councilor Arnold po, hindi Arnold po. Ay, by the way, Arnold po pala. Naginumduman ko sa barkada ko dyan sa tabako. Si former City Councilor, Arnold Bragais. Sir, kumusta ka na bro? Sabi, long time no see, namimiss na ka man. Dahil na kita nagkakahiling-hilingan lamang. Arnold Bragais, mabuhay ka always. Mga kaibigan, eto na naman ang nangyayari po sa ating pong gobyerno ngayon. Nakita nyo na po, yung mag-inang Ligarda, mga kaibigan, ay balak na naman ni Remulla nakasuhan ng plunder. Okay? Si Ligarda at saka si Libiste. Ano ang kinalaman ni Ligarda dito at saka ni Libiste? Ano? Matapos na ang termino ni Marcos, wala pa tayo nakikitang mga kapanaig ng gobyernong ito na kinasuhan. Kita nyo mga kaibigan, si Ramon Revilla nakalaya na. Ilang buwan ba na nabilang ko si Revilla? Wala pang isang taon, nakalaya na siya. Pero mga kaibigan, si Marcolita at si Jinggoy, dahil hindi kapanalig ng gobyernong ito, yan ay patuloy na nandyan po sa bilangguan. Sana nga naman ay pakinggan ng korte yung kanyang appeal na sila po ay payagan na dumalo sa tinatawag na trial ng impeachment na sa ngayon po ay nasa 15 araw na po. Sa walang saysay na paglulustay ng pera sa usaping ito na impeachment ng Senado. Bakit natin nasasabi? Marami pong mga nagpa-prophecy na in the end of the time wala ding pong saysay ito kapagkat paulit-ulit na sinasabi na dapat manaig ang batas ng Pilipinas pagdating sa conviction ng isang akusado. Ang nasasambit sa batas, kailangan para convict mo ang isang impeachable person, officer, kailangan ay mabutuan ito ng mga senadong 24, all member of the 24 senador. 2/3 ng 24 ang dapat sumang-ayon na guilty ang isang impeachable person. So meaning, kung 24 ang 2/3 niyan ay 16. Ngunit subalit kaibigan, mga kababayan, hanggang ngayon nahihirapan po ang panig ng gobyernong ito sa panig ng mga senado dahil nananatili pa rin ang bilang. Wala pa rin po nagagalaw doon sa 13 na member ng tinatawag na minority today. So kailangan nila ang 3 senador. Sa takbo ng mga hearing nitong mga witnesses na inarap na mga persecution, lumalabas na may mga tinatawag na may mga, sabi nga ni Kuyan, na diferensya. May mga kaluyahan. Dahil pag-abot po sa mga pag-apod ng mga cross-examine ng mga defense lawyer, lumalabas, mga kaibigan, na hindi competent ang mga tinatawag na mga witnesses na ito. Kaya sabi nga ng maraming mga expert lawyer, mga kaibigan, na walang pinapanigan, ibig sabihin nila, hanggang ngayon ay wala pang napapatunayan ang mga nasa persecution na kanila pong aligasyon para sa Vice Presidente natin. Ninyo pala. Wala kaibigan. Yun kaya po, pinag-iinitan ngayon ang lahat ng kakampi
kay Sara Duterte at magpapalabas ng mga anuang bagay tungkol sa administrasyon ito, uubusin nila yung tinatawag na mga kumukontra. Ito po, si Legarda na ngayon ang pinag-iinitan. Ngayon, yung Legarda at yung mag-ina ay lumabas ng bansa. At yung po, pinapalabas ng gobyerno ito na hindi daw nagpaalam. Pero, nung in-interview si Legarda at si Libiste, alam pala ng pamunuan ng Senado, alam pala na itong mag-ina, kaya po si umalis dahil po nag-request ito si Legarda na magpa-check up din po sa ibang bansa dahil may karamdaman. Masama ba yun? Nagpaalam naman. Pero ano sabi ni Remulla? Babalik yun. Kasi binabati ko siya ng mga tao. Kung gusto niya nilang umuwi ng nakapusas, nakapusas daw. Pusasan mo munang walang yakang ombudsman ka, si Romualdez. Si Romualdez, mga kaibigan, untouchable pa hanggang ngayon. Kahit na nag-challenge na, hinamon na ni Romualdez si Soto, hinamon na si Lacson, hinamon na yung administrasyon ito. Sabi nyo, oy, imbitahin na ninyo ako sa Senado. Erwin Tulfo. Ano bang hinihintay mo? Yung sinasabi ni Lacson na hindi kayang ma-imbitahan dahil sa tinatawag na respeto, ito na mismo si Romualdez. Naghahamon na sa inyo, imbitahin nyo sapagat hindi daw siya natatakot. Alam nyo kung bakit may natatago siyang isang malaking alas. Actually, hindi na ngayon si Romualdez ang natatakot. Ang natatakot na ngayon, si Marcos. Si BBM na ang natatakot ngayon. Dahil, kapag inipit talaga nila yan, kung totoo man yan, mga chismis na yan, na sabi, katakot-takot na yung kaso ni Romualdez, plunder, naniniwala ba kayo itang bayan na si Romualdez talaga sangkot sa tinatawag na anomaly sa flood control? Ako kung tatanungin ninyo mga kaibigan, ako'y naniniwala, involved siya. Talagang involved siya. Pero tama naman yung sinasabi niya na hindi naman ako mag-isa. Tama yun, tama ako. Believe ako roon sa sinasabi ni Romualdez. Bakit ba yung kwarta, yung pera, yung budget, maipapasa ko ba yun na mag-isa? Sa akin lang ba yan bilang speaker? No! Mayroon pang malaki o mataas kaysa akin na mag-a-approve ng pera na yan. Kaya, wag niyo ako na lang sisisihin. Basta tandaan nyo, Lacson, Tulfo, and marami pang iba, sabi ni Romualdez, imbitahan nyo na ako. Dahil kapag ako'y bumagsak, 100% sabi ni Romualdez, hindi lang siyang mag-isang babagsak. Okay? Kaya kung ako sa inyo, mga kaibigan, ombudsman, ngayon nyo na yan imbitahan, Lacson at Tulfo. Kasi, pag yan po, inimbitahan ninyo sa huli ng termino ni BBM, kawawa si BBM. Kasi pag inipit yan si Romualdez, malaking tsansa na hindi niya, ako man sana, bakit niya, ano man yung rason niya, ano man, pag kairibanan ko, kunyari, kairibanan ko nga si Kuya Jonathan, ako sana ang paninimbago nindok ang plunder na yan, na bako man sana ako, kaya, natatakot ligdi si Lisa, Marcos, takot ligdi si BBM. Kaya, gibuwa nga nindo paagi na pahali-halo yun yan nindo. Pahali-halo yun yan nindo. Typuan mo na ngayon na ma-impeach mo na nga si Sara. Yan ang pinaka-purpose, mga kaibigan. Kung bakit ang impeachment tuloy na tuloy. Dahil sa isang napaka pinag-iingat-ingatan ng administrasyong itong mabulgar ang kanyang itinatagong lihim na sabi nga ni Romualdez, siyang pang senador. Alak ka! At maraming congressman, mga kabinete, ang sasabog.
Pagkatapos, mga kaibigan, dumating pa mag-alimbawa makabalik si Ginoong Saldico, makabalik si Saldico, rimate ang administrasyong inita. Sunuwa, dahil rinurunot na sinda, magre-react na yan eh. Magbubuyagyag na yan. Kaya mga kaibigan, ay naku po, Pilipinas, hintayin pa ninyo na sana, kita nyo mga kaibigan, isa na naman pong matinding balita ang bumulagta sa ating pong mga kababayan. Yung nangyaring kahindik-hindik na lindol sa Colombia. 7.4, mga kaibigan, ang dumating na lindol. At kahapon, mga kaibigan, sa balita ay umaabot na ng 100 plus yung mga namatay na nadaganan doon sa gumuong mga malalaking gusali. Pati simbahan hindi ginalang ng lindol. Mga kaibigan, naku po, Colombia po yan. 7.4. Hanggang ngayon mga kaibigan, talaga po ayon sa mga international news, nakatutok ngayon sa pag-recover ng mga na-trap na mga empleyado doon sa mga malalaking building na gumuho na dahil po sa lindol. Ayun ang sinasabi natin mga kababayan, mga kaibigan, no? Sabi ng banal na kasulatan, lilindol sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya wag po tayong pakatiwala, Pilipinas. Dahil ang kinakatakutan natin, yung tinatawag nilang the big one, ay sunod lang nakakaalam noon. Kapag yun po ay talagang pinahintulot ng kalikasan, pinahintulot ng may likha, dahil sa kasamaan ng mga tao sa Pilipinas, dahil sa kasakiman, dahil sa mga kasamaan na ginagawa, nandyan yung mga tinatawag na pagtatraidor sa bawat isa. Baka mga kaibigan, iparada sa atin ng kalikasan ang ganitong nangyayari. Pero mo mga kaibigan, ako nagpe-pray ko na wag mangyari. Pero kung alimbawa po mangyari yan sa Makati, dyan po sa Mandaluyong, sa NCR, yung maglalaki ang building dyan, lalo na kung yung Malacanang na mismo. Yung Malacanang, yung Senado, yinanig yan ng lindol na 7.4. Naku po, marami pong mapipinsala. Sa ibang mga probinsya naman, tulad dito sa ating sa Kabikulan, wala naman tayong masyadong mga malalaking building dito eh. Pero siyempre kung halimbawa, dadaan yan, kasi trinis na yan eh, kung saan dadaan yung the big one na yan eh. Anong mga apektado, sabi ng PBOX, ganito, ganyan. Yung lindol, mga kaibigan, baka hindi nyo alam, inuulit ko po, dalawang purpose ng lindol. Una, sabi ng Bible, ang lindol ay pagpapahayag ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Power. Kasi yung mundo, ayon sa Bible, yung langit ay kanyang trono. Yung pong mundo ay kanyang tapakan lang. Ang liit-liit ng mundo, kung tutusin para kay Lord. Parang, kasing liit lang siguro siya ng napakaliit lang, parang tungaw, kaliit. Kung ano natin ang mundong ito, kayang-kaya itong gawin kung papahintulutan ng Panginoon. Kapag tayo po ay hindi nagbago, hindi tayo natutong magbalik loob sa Panginoon. Dahil bago po ako mag-ending, mga kasama at mga kaibigan, alam niyo po, lagi kong sinasabi, baka bukas o sa makasunod, sa salita ng buhay, yung sinasabi ng Bible na ang Diyos ay hindi mapagliban, hindi makakalimutin tungkol sa kanyang mga ipinangako.
Okay? Hindi niya pa ito ginagawa. Dahil gusto ni Lord ang tao'y makapag-isip, makapagbalik loob, at gusto ni Lord na ang tao'y maligtas. Yun ang plano ng Panginoon. Ano yung sinasabi niya? Yung pagbabalik niya, na ang mundong ito ay magkakaroon tayo ng chaos dito. Dahil pag umalis ang Holy Spirit dito sa mundong ito, ang papalit dito ay ang Antikristo. Tandaan niyo po, kapag Antikristo nang naghari dito, tawag po niyan, One World Government. Didiscuss natin yan sa ating pong aralin sa Salita ng Buhay. One World Government yan, isang gobyerno, isang reliyon, isang mamamahala, Antikristo. Mahigpit 7 years po. Ang tawag sa Bible, 7 Great Tribulation. Sa time na yan, mag-i-implement ang gobyernong ito ng One World Government para ang tao ay mapasunod, magtatatatak siya ng 666 sa noo at kanang kamay ng mga tao. Pag-alamin natin yan sa programa Salita ng Buhay, sino-sino ang mga matatatakan at ano ang magiging kinabukasan ng mga taong matatatakan na yan pagdating ng araw na yan. Kaya bilang huli, ang bilin lang ng Panginoon today, prepare to meet the Lord. Dahil ang lahat ng nangyayari po sa ating paligid na inyong namamasdan, nababalitaan, nababasa, naririnig, na-experience ninyo personally, yan po ay mga pahiwatig at mga sign ni Lord nang sabi niya, I am coming soon. Malapit na akong bumalik. Ang hindi lang alam ng maraming tao kasi akala nila pagbalik ni Lord, lahat ng tao ay kukunin niya. Diyan kayo nagkakamali. Hindi lahat ng tao ay kukunin niya. Mayroon lamang pong maliligtas. Kaya po, habang may kaligtasan pa, ang kaligtasan ay hindi sa reliyon, ang kaligtasan hindi sa edukasyon, hindi po sa karunungan at kasikatan. Ang kaligtasan na sinasabi ni Lord ay nasa Kanya. Si Jesus ang kaligtasan sapagkat sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, and no one come unto my Father but through me. Sige mga kaibigan, hanggang dito na po tayo muna sa ating palatuntunan. Alas 12:08 na po tayo. Kainan na! Kainan na, ha? Okay, pasalamatan po natin ang mga sponsor po natin na naka-plus po dito sa ating pong screen na every minutes, every seconds, every programmers mga kaibigan, yan po ay nakikita ninyo. At kung kayo po ay may mga kailangan dyan sa mga nasambit ng mga sponsor namin, tao man yan o kaya mga opisina, pwede nyo po kayo yung puntahan upang ano man ang pangailangan na tulad ng Daragahon Depot, gamit pang kusina, gamit pang bahay, nandyan po lahat. Sa pangalan po ng aming General Manager, Sir G. Alianza at Ma'am Maricel Lator, nandyan sa ang Daragahon Depot. Salamat kay Governor Noel, salamat kay Mayor Isam Ismael, kay Congressman Caloy Loria, Congressman Alfredo Garben, at Vice Governor Diday ko. Kasama ko si Kuya Jonathan sa control. Ako tabi, si Master Polly. Now dyan si Bem Aguila. Kaluluwas lang. Nagpapaaral na, thank you! Mabuhay ang Pilipinas! Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang
vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape.